Hello sa inyo lahat mga kaibigan. This is it. MPGL. Season 6. Actually, Season 7 na pala tayo. Mali. This is between Arcanis Gaming and Click and Search. So, yun. Audio check ako mamaya. So, ito na. Mga rep ha. Tingnan natin kung paano. Wala ba speaker dyan? Meron bang nakabuild dito sa? Hindi. Wala. Kunin mo yung speaker. Nandun lang rin yun. Dapat. Nakakasama ng pansin. So, sound check lang muna tayo. Baka may mga problema. Pero feel ko naman wala. So, yun. So, back to the game tayo mga kaibigan. This is Arcanis versus Click and Search on a best of 3 series. This is MPGL Class S. Hello sa inyong lahat. So, audio check lang. Never may problema. Dala daw po ni RJ. Si RJ. No? Sige. Kasi Josh. Kasi dapat dito gumagana to. Diba? Ito nga. Yung lang. Speaker. Habang nag-ayos tayo, relax lang. Dito. Nakakabit yung road mic eh. So habang naghihintay, hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Lon, ang inyong caster for the day. Salamat nga pala sa ating mga sponsors, Gigabyte, Steez. Hindi, actually wala na si Steez series. Relax na ako. Stingy. Saan papunta yun? Si Denki na late ay palaging late. Yun na naman. Hoy! Hoy! Oras na! Oras na! 4:41 mga kaibigan. Kuya Denki. Anong oras na rin kasi? Baka Kuya Denki. Baka Kuya Denki yan. Late. My God! Alam nyo kasi, napakita ko sa inyo yung Tagal ng barbero eh. nagpagupit ka ba? Oo. Ano nangyari sa buhok mo? Ba't walang wax? My God. Mahal eh. Mahal ba yung wax? Mamaya. Ay sa sa event na mismo. Umusog ka nga dito, Lucky. Yan. Yan. Parahan ba ito ng buhok? Ano ba? Si Lucky, ang ating Pansit Canton. Ayan. Alam mo din, ikaw, Pumunta ko kabilang office eh. alam mo, masyado akong magaling. Mula, alam mo mga kaibigan, ako, pag nag-aas ako, hindi ako nalilate. Ano yun? Kamali na napuntahan. Kamali ka talaga na napuntahan, Liga. At ito na, game na tayo. O ano yan? Ito na eh. Anong draft yan ng Arcanis? Bristle ayo? Malakas yan. Bristle Baboy. Ah hindi, mas gusto ko yung ginagawa ng Click and Search dito. Yung SD Leshrac combo. Pero try din natin to, no? Ano Lon? Visage, Leshrac, Shadow Demon, malang magkasama yan. Depende. Pero normally, Leshrac, Shadow Demon, roaming yan. Roaming. Tapos,
Di ko alam kung paano. Beastmaster mid? Parang malabo nga to. Ano to, offlane Beastmaster, tapos itong tatlo, yung tatlong blue, yung dalawang blue at saka yung isang mamula-mulang violet. Yan ang magkasama sa tri-lane. Tignan natin. Pero yung Arcanis kasi alam mo na kaagad na hindi sila magta-tri-lane. Malamang 2-1-2 yan, Lon. Bakit? May Wisp eh. Wisp BB malamang mid yan o kaya pwedeng taas. Bounty Hunter roaming, Clockwork offlane. Tignan natin kung gaano katalino ng Arcanis. Matalino ng Skeleton Search kasi tinanggal kagad ito mo. Dalawang mid ang tinanggal, DK at saka Viper. Pero ito ang questionable. Draw din. Oo, yan. Galing. Kahit na pinahina yung draw. Actually, yung nagkaroon ng patch, di ba? Pinahina yung Precision Aura. Oo. At saka, ibon-ibon. At saka, pangit na kasi ngayon ng masyado ng pangit Lon yung early game. Hindi katulad nung dati. Hindi katulad nung nakaraang patch bago yung bagong patch ngayon, Lon. Ang lakas ng early game. Hindi mo na kailangan ng mga ganyan, hindi mo na kailangan ng mga carry eh. Kasi ang laki ng kita sa umpisa. So, yung mga games natatapos usually Lon, mga 30 minutes, less than 20 minutes, natatapos kagad. Kamusta yung audio? Kamusta yung audio? Yun, salta ka mo. Ayan, yun nangyari nung Summit 3 Anak ng bad trip. All games, wala atang game kung nanood kayo na Summit 3 mga tropa pips walang game na lumagpas halos ng 30 minutes. At iyan, tingin ko naman ngayon dahil sa pagbabago ng patch, sabi nila medyo mas maganda-ganda na yung late game. Mas na ang late game ngayon. Kaya mostly nagre-revolve around 4 protect 1 ang mga stats. Kung di man 4 protect 1 parang all in mid game. Kaya nakikita natin yung prevalence ng Shadow Demon, ng mga setup supports. Yung mga ganyan, ba't hindi ba yan ang gumagana? Tama ba? Masyado naman ako. Okay. Yo, check test. Okay naman. Takas ng echo. Talaga? Yung ano? Baka sa room. Yung fan. Rinig ba yung fan? Oo. Kaya pala. Pero yung mga pinagsamang dalawang shadow dito, Shadow Demon at saka Shadow Fiend, yan yung mga magkakatrope. Pero ngayon napapaisip na ako, CNS, kumuha ng carry na hindi pang mid-game. This Shadow Fiend would be farming instead of roaming. And that is very kumbaga parang ano ba tawag sa ganun? Yung parang hindi siya kaisa ng draft ng CNS. CNS ito, obvious yan. Tama nga dyan, Lon. Itong si Shadow Demon pwede mag-roam. Visage, pwede rin mag-roam with Shadow Demon. Beastmaster would be online at level 6. Kaya yung SF dito, medyo questionable para sa akin. Pero pagdating lang sa burst damage, Lon. Pagdating ng siguro, sabihin natin mga panahon na magka-mech siguro tong si Yamaguchi, siguro rock and roll na. At yun. Sige. Ay, naku. Wala ako na pinag. Ayun. Yun. Winnipeg, flicking it, look, dito, hinuli, ay, binugaan! Ubos! Ubos pati pag-ubos! Nako! Iris Dara! Maraming sisril! Double ramage mga kaibigan! W2! Huli si Bok, patay ka agad kung kumparan may Tiny Ass. Double! Black hole! Pero yun nga lang may mech na! Okay. Sige, click mo yung tutok. Oops. Alt-tab. Ayun. So mga nagkataka yung mga trophies, bakit baliktad yung mapa? Ayusin na natin yan mamaya, no? Sige, ayusin na natin yan. Reverse camera. Saan? Dito yun sila. Ayan, draw minimap on type. Click mo ito. Ayun. Ayun na kami na mga kaibigan. So anyway, ano nangyayari dito? Tingnan natin, nag-roam itong sila Arcanis. Oy, nagkadikito na pala kagad yung mga bor. Wala lang, nang asar lang to. Pero, pakilala mo muna. Oo nga kaya nga. Naguluhan tuloy kasi nagbasa ko sa mga pangalan. Ba't ganyan? Ba't mga, palitan ulit? Ano ba naman? Ayusin natin to lahat. Ito yan tama ba? Hindi, draw hero icons. Ayun! Mali ako ng pinindot. Ako na. Ayun! Mas maayos sa mga kaibigan. So anyway, wala naman na nagkaguluhan kaagad doon. Pakilala ko lang muna yung mga players natin mula sa CNS. Itong si paring 4G as Visage. Si Yaj Doto. Standing ba siya? Di ba permanent siya ngayon? Kasama siya sa lineup. Anyway, as Beastmaster siya dito. Si Yamaguchi ang ating Shadow Fiend. Si Heart naman ang Shadow Demon dito si Sonmi ata yan. Tapos si Raven, aka Polo. Ang Lesha dito. And as I was expecting, ito nga yung gagawin nila. Medyo tri-lane na puro magic.
Pero aggressive tayo lang gusto nilang gawin na letting Beastmaster have the safe lane sa kabilang side naman ng mapa. Play hard dito from Arcani. Sino-solo niya yan. Ang mahigop na agad ng damage para kay Beastmaster. Right click. Hindi pa. Wala. Level 1 pa lang. So this won't be enough. Wala pa siyang MS. Kung sakasakaling nakapaglagay siya ng unstable current, kayang-kaya niyang habulin yun. Sa mid naman tayo. Itong si Henrich ang may gamit ng bristle. Bakit may alaga pa siyang gumugulong-gulong na pet. Makakas. Oy, batusay dito. Sa Bounty Hunter mukhang babatusay na pero sipat na sipat. Patsy na Patsy. Sabi niya, oy, anong ginagawa mo? Humapit si Arshan dito as Wisp. Pero yun lang, wala nga lang kasi siyang Ginada. So ano gagawin ni dyan? Diba? Could have been a good could have been a good gang kung wala lang bastos na tulpo dito. Sentry wards dito from Yamaguchi is actually paving really effectively in avoiding this aggression from Arcani. Sa taas naman mga kaibigan, si Nay Sydney dito ang stand-in as Clockwork. Okay, parang si Nay Sydney naglaro ito nung nakaraan pero hindi sa Arcanis from another team. Ayan, so ano nangyari dito mga kaibigan? Ba't ganun yung stats ko? Yan, mas maayos na. Yamaguchi, wala lang, ang kailang gawin dito, harasin si Henrich. And this, alam mo, napapangitan ako sa safe lane, sa dual lane mid, tama, ng dire side. Kasi mas madaling ikutan si Wisp technically, versus this aggressive tri lane of CNS. Tingnan mo naman, nasa taas lang sila. So, konting jogging lang dito mga kaibigan. Kontrolado na kagad nila yung jungle area. Oy, stun. Nice lockdown, ma'am. Naisi din na sa peligro. Ano pa siya sa sarili niya. Naku po siya ata magja-jai pots. 2 seconds to go para makakuha ng second na kidlat. Pero hindi. Makakapag-salve up siya dito. Ligtas ang Clockwork dito. So, yun. Hindi ko lang alam kung ba't di pa ginagawa na CNS. They are actually relegating themselves towards harassing the hell out of Nay Sydney. Could have been a good rotation. Hinihintay ko yun nung napansin ko na talagang puinerasa ng Arcanis na talaga dual lane tayo sa mid. Ang dali-daling ikutan mo. Visage! Shadow Demon, jogging ng konti, smoke gap, makita mo sweeps, tumba. Diba? Easy first blood for them, pero siguro nga, kanya-kanyang trip lang yan. Their priority is to have Leshrac, or itong si Paring Polo, magkaroon ng easy time sa top lane. Samantalang ito naman, bato sa mga kaibigan, si Jobriel dito. Mga asar kay Yaj Dota, anong gagawin? Nagpa-invis. Pero rinig yun. Yaj Dota, anong gagawin mo? Naglabas ng baboy, na hindi mukhang baboy, mukhang coyote. Ay, hyena pala. Play hard. Sobrang chill. Galing galing na din Ang galing ng anticipation from Arcanis, tawag dyan, expecting this aggressive tri-lane from CNS. Well, kasi may visage sila Pero pwede naman pwede naman kasing, kumbaga, i-double Cywar ng CNS. Itong Arcanis, di ba? Run sila safe lane try and versus Clockwork. Tapos sabihin natin si Playhard na iwan dito. Supposedly si Playhard talaga pang safe lane Pero sabi ng Arcanis, hindi alam namin mag-a-agre try to. Matic. So ayan, ngayon easy para dito kay Playhard to last it. Look at this mga kaibigan, nasa 20 siya. 20 last hits over his enemy. Katapat niya si Yaj Doto, naka-dos lang. Kalungkutan para sa kanya. Uy, abante Henrich and Arshan dito. Pwede? De pwede. Ano gagawin mo? Abang ng room? Nakuha ba? Si Henry siya nakakuha mga siningahan. Hahabol ba sila? Pwede dumating na mga backup. Sabi niya, hoy, tulong-tulong sa Klolo. Pero yun, grabe, 4 ang tinawag mga kaibigan. Lahat, yung buong officials ng barkada, nagsidatingan dito. Grabe, at shoutouts kay Dwayne na bakit nakasuot sa kanya yung Max Nomic na unan. Nangyari dyan. Anyway, oy, Yachlota, Batusay, still invis. Meron siyang mangga dito, so medyo kampante siya. Sabi niya, may mangga ako. I has mango. Wala mangyayari. Grabe, no? Ganito yung hinahanap kong laro sa Class S Yung meron silang parehong game plan, pero parehong hindi mangyayari, guys. Dahil pareho silang kumbaga pareho nilang alam kung ano yung mga mangyayari. So, play safe. Ayan, kaya wala munang action. Yes, on a spectator's perspective, medyo pangit kasi nga wala pang gulo hanggang ngayon. It's already 5 minutes. Ayun, magka 5 minutes na, pero wala pa rin gulo. Ayun, shoutouts nga pala. Uy, salamat, nice one. Ang ganda niyang ID ko. Shoutouts nga pala kay Boss JB. So anyway, sa mga nagpaplano dyan, sa weekends, kung wala kayong gagawin, free admission naman. Mamaya na, pag may nalubog dito, PGF Summer Assembly mga kaibigan, parang ganyan, pumasok kayo sa loob ng Cyber Zone, 4th floor yan, at easy first blood, para kay 4G, ng grabe. Okay, inisip ko, Nay Sydney dito was baited a little bit. Pumunta siya dito for some reason. Hindi ko alam kung bakit. Siguro wala lang. Medyo dapat in-anticipate niya na kontrolado ngayon.
kontrolado ngayon ng CNS itong buong mapa na to. So he can't really afford to show himself and overextend sa mga ganong bagay. Pero anyway, Yamaguchi and Company mga nagreklamo dito 300 ping daw sila. And yes, marami akong kakilala na nagrereklamo ngayon na yung servers daw ngayon ay medyo crappy. Hindi ko alam kung bakit. Wala lang sisihan. Kamusta sinasabi sa chat? Inaway ba nila ako? Kaya yung chat. Nabasa ko. Wala namang nangaaway sa akin so far. Ayan ang sinabi. Ayan. Oo nga pala mga tropa pips. Bago nga pala makalimutan, sayang kung nakakita kayo ng aking post sa Facebook na sinabi ko na yung mga matches natin ng MPGL nasa Dota 2 launch na. Ang lakas namin ni Dex eh. Alam mo kami ni Dex. Hindi, si Dex lang talaga. Shoutouts nga pala kay Dexter Ancheta. Napakalupit. Akalain mo na nakumbinsi niya yung mga admins ng Dota 2 launch para maisama naman yung mga matches namin. So, yan. So, ngayon, bukod sa nxtgame.com, pwede rin kayo mag-bet sa D2L para magkaalaman na, uy, apat na DC mga kaibigan. Pero yan, kasabihin ko sana na hindi lang Class S ang alam ko, pero itatanong ko pa ulit kay Dex. Pero mostly Class S matches muna. So ngayon, itong laban ng CNS versus Arcanis best of 3, tapos yung laban ng Mineski at saka ng sino kalaban nila bukas? Mineski versus Execration, salamat. Bukas 'yon. Naka-upload na rin sa Dota 2 launch as far as I remember. Anyway, marami pa tayong ayusin mga options dito. Shoutouts kay Boss Lon, pasensya na. Nagkamali kasi ako ng pinuntahang opisina. Ayan ang problema talaga sa buhay mga kaibigan. Alam mo, nasanay kasi ako doon tayo sa Studio 5 eh. Dire-diretso naman ako ng lakad. So biglang, Studios, ano na nga pala? Hindi na pala sa Studio 9 at saka sa 5. Lilipat tayo. Ano may ayusin ko? Mali dito. Advance. Naka-animate portrait naman. Hindi kasi naka-pause. Medyo nasa mali ako. Naka-pause nga pala. So, yan. Teka lang. Tignan ko muna yung chat, mga tropa pips. Pangalan ko binuksan nila. Chat. Come on, man. Come on. Yun. Pop out. Yeah. Punta ko. Idalhin ko yan dyan. Minimize. Paliitin natin ng konti. At yeah, shoutout sa mga nanonood sa atin ngayon. Pasensya na talaga. Okay lang naman yan. Kasama talaga sa buhay. Alam mo, feeling ko, bad trip na talaga si Lon sa akin. Feeling ko si Sante na ito eh. SKB na ba? At wala, nandiyan. Nangyari. Shoutouts nga pala sa 300 plus viewers natin ngayon ng mga nanonood, mga nagsusumikap, at mga nagtutuon ng pansin. Ayun. Grabe, unang bungad ko kagad sa chat. Ito kagad ang masasalubong ko eh. Grabe, shoutouts nga pala kay Yamyamers. Ayan, nandito ngayon. Kasi, pinukoach niya yung talo daw yung 6 stash niya. Easy ka lang. 4, 5 pala ang na-DC dito for CNS. What the hell happened? Grabe naman, sir. Unpost na to. 5 DC. Ayan. May nag-type dito dash score. Unfortunately, hindi mo pwedeng i-type yung dash score kasi wala pa eh. Kaya mo, first game pa lang eh. Paano naman magkakascore yan kaagad? Parang Bugatti Dick. Yan. Sabihin ko na yung pangalan mo. Okay lang naman yan. So, tutuloy ko na lang yung sinasabi ko kanina na ipinopromote ko na rin mga kaibigan. PGF Summer Assembly. Sa Sabado at Linggo yan, mga tropa pips. May 23 to 24 sa may SM City North EDSA Cyberzone, 4th floor yan ng mismong mall. Pasok na lang kayo doon, malaki na kayong lahat. Free admission as far as I remember. Pag mali ako, sasapakin na lang ako ni JB kasi ba umaasa yung mga tao na libre kasi hindi pala, no? Pero alam ko talaga, libre. Sigurado ako, libre. Damang-dama ko. Nafe-feel ko talaga na libre. Na nag-reconnect na sila. Feel ko na libre yun. So anyway mga kaibigan, yun nga. Kaya kita-kits tayo. Sabado linggo yun. Pumili kayo kahit anong araw na gusto. Di ba malalaki na kayong lahat. So, na game na. Mangyayari? Wala lang. Ayan, may nagagalit sa akin. May nagagalit sa akin na dahil ata nawalan siya ng 6 na stash. Naku, hindi ko kasalanan yan, tol. Bet din kasi ng maayos pag may time. Anyway, Arshan dito. Wala pa rin ulti Wala pang ulti. Still at level 3. Batusay naman nag-roam. Oy! Ibon? Hindi. Ibon to. Hindi to courier. So, pwede lang pitasin na rin yung map ko. Pero sipat na sipat dito. Si paring Arshan. Sa akin ba yun? Hindi kay Lon. May nagte-text sa kanya. Kaya natin yan. Pero yung nagkakadabay ba? Hindi pa pala dabay. Nagpo-push na lang sila dito with level 1 Diabolic Edict. Sabi niya, ano naman ngayon? Diba? Push na lang siya dito.
At ngayon, sabi ng CNS, sige, di namin magawa yung gusto namin sana, napuguin namin yung top, isang beses lang kami naka-jive pots, magpo-push na lang kami. So, plan 1 out of 2, hindi run ma 1 half out, plan 1 out of 2. Nangyayari, para sa CNS ngayon, Heinrich, gabi mo, Henrich pala, sorry. Oy! Naglalag ako! Outsu! Ow! Oy, ayun. Lag! Naku, hindi. Sige. Feeling ko talagang server-wide yan. Hindi kasalanan yung internet namin sobrang lupet. Kumikidlat dito, Raven. Can do something here. Pwede niya kidlatan si Sydney para mag-call siya ng dito, ng backup. Shadow Demon, konting abante lang, tol. Konting abante lang. Oy, ang ganda. Nice lang mga kaibigan. Nagpataano siya sarili niya. Lagay ng cyber zone. Pero kinulong siya kaagad. Timing stun. Pero tumabi si player. Kumikidlat ni Right. Kaya dito pala si Batusaya at si Henrich. Tinawag ang buong officials ng barkada. Kasama pa ang pet, mga kaibigan. Galit na galit ang Arcani. Sabi niya, wow! 1-1 pa lang? Grabe. Ilon, nagkabasahan ng plano eh. Ang bigat. Nagkaamuyan dito mga tropa peeps. Yeah. And now, with Arcanis actually roaming, sabi nila Kuya Denki, wala kaming pakialam sa bagong patch. Ano naman ngayon kung binababa yung early game gold bounty. Ang hirap mag-cast pag ang laki ng upuan, no? Oo nga, hindi tayo kasya. Oy, mahabol na kami, NACD dito. Lockdown, ilabas mo na! Oy, naitulak nga lang, unahin mo kasi yung battery assault mo, Jer. Yan ko po, NACD. Oy, pero nakatulak siya, diba? So, defensive ano talaga yun, Kags, guys, sabi ni NACD. Defensive Kags talaga yun, hindi yun na-o-offensa. Gusto ko lang itulak yung mga tropa pips natin. Anyway, Batusay dito, medyo nasa maling lugar. Kung ako sa kanya, umalis-alis na siya, hindi siya pwede mag-scout. I believe CNS is actually one step ahead. Ay, okay. Baka naman mali ako. Nagagawa naman niya yung trabaho niya na naharas yung Oo nga na. Yung SF sa mid. Hindi nakaka-forma si Kasi free farm yung free farm yung si Razor Ramon, no? Look at the stats. Kaya nga. 55 CS. Very hard is getting the space all. Take note, Lon. Ano yan? Dito sa baba, off-lane yan. And he actually shut down Yaj Dota dahil sa tulong nito ni Batusay. Bukod sa pugo, itong si Yamaguchi. Uy. Pero ito, nakabawi sabi niya. Alam mo, stocks. I like this play. Coming in. Hello nga pala sa inyo lahat. Kakatating ko lang, galing ako sa meeting. Yan. At ito, naku. Nasigahan pa. Tipinano sa mukha. Nakabelat pa. What a play. This is a very good a money maker scenario, kumbaga Team Mayweather. The money Productions. Isipin mo, tinorjak sa sa kalaban, sa kampo Abubakar kumbaga dapat bawal pumasok dyan dahil may sispa. Pagkadating niya doon, susugod sana si Henry, sabi niya, hoy, pera ko yan! Pero wala na, tinitiyan lang sa mukha. At ito yung nagiging problema dito ng CNS. Supposedly dapat explosive yung SD Leshrac. Meron ka kasi Stone Cold Stun, tapos may palubog, pero isa pa lang yung kills. Tama. Na-counter yata ng Bounty Hunter. Ang nangyari kasi dito, Lon, nag-stay sila dito eh. Sabi ko nga kanina, ang dali-daling mag-gank eh. Ang dali-daling hanapin yung Wisp eh. Diba? Pero hindi nila ginagawa at nag-drawing din ng Arcanis dito. Huwag niyo akong gayahin, ako lang pwede mag-drawing. Andito lang lagi si Wisp eh. Stacking Rino Masterino. Pero hindi nila inikutan. Ang simple-simple, isang madaling lakad lang. Meron nangyari na dapat. Yun nga eh. Pero at least, naman sa gold grab, sino lamang? Tignan natin mga kaibigan. Uy, nagkamali akong pinindot. Uy, 1k gold para sa CNS. Nanakaw kasi nila yung yung stocks eh. So, congrats sa kanila. Pero yung XP nga naman, papunta pa rin sa sa Arcani. Since iba pa rin talagang lane XP eh. Iba yung nabibigay nun. At ngayon, play hard kumidlat. Ano mangyayari? Walang follow-up. Well, maganda yung, maganda yung parang, yung backup. Pero, ang nangyayari dito kasi, kung sakasakali na isa lang ang mambobola, sas mga OE pa yung isang kamote dyan, sila ang matatalo. Ang iba nagagawa ng setup ng lubog eh. Diba? Pwedeng palubugin nga yung isa, tapos bubugin nila yung isa, pagkalito ng isa, tsaka sila pupuwersa. Diba? It's a 2-in-1. Ayun na nga, pumasok na sila dito. So, masana kayo, Naisini tumulong. Indisini, and of course, pumasok dito. Arshan. Oh my God, ang ganda ng pass. Andun lahat, yun yung sinasabi ko nun eh. Andun talaga lahat. 5 na sila bigla. What a play coming in by Arcanis. Na bait to desu. Talaga yung na-bait. Bait talaga. Mga master baiters itong mga kuya natin from Arcanis. CNS literally did not expect that. Una sa lahat, andun si Arshan. Andito. Tapos may clockwork pa. Yung clockwork andito. Grabe, tapos andito nakabang si Bounty Hunter. What a play from Arcanis. That's very very big deal para sa CNS na supposedly, well, sila dapat yung lumabas. Tama eh, pero ito, si player na huli dito, magpapaputok na ba? Pinaputok niya Yamaguchi ang kanyang butcher, patay ka si player dito, makakadalawa pa ata. Wow, ang ganda ng race. Race. The future race! Pero si Yamaguchi yan.
Okay lang naman yun. Sabi naman ni Yach Dota, okay lang. Oo nga, no? Akala ko Yamaguchi pala yun. Oo. Okay, may tumitipid dito mga kaibigan. Sabi ni Yamaguchi, isa pa! Gusto ko ng triple kill raise! Kulang, bitin. Boy. Oo. Wala, ang laki na. Uy! Kidlat, Nakidlatan nila siya. Abangers, Stan Sokosan. Meron na ba? Wala. Ako, Arcanis here, mga kaibigan, mga Cebuano. Just do it. An overextension. Alam mo na, nagtipi na yung SF dun eh. Dapat nagbaka na talaga. Kaya nga, medyo nagmasim sila ng konti. And take note, that's sa ganking SF. I was not expecting that. Sabi ko nga kanina Lon eh, di ba? Actually, hindi siya ganking SF. Oo, nangyari, nagkataon lang. Nag-push siya sa bottom, tapos nakakuha siya ng double kill. Sabi niya, tapos nag-push siya sa top. Oo, tulong na rin ako. din siya, oo. At ngayon, that's a very, very fat SF. Tingnan mo yung net worth niya, Denki. 6.5. 6.5 kyaw in just a mere ilan lang yun? Going to 12-minute mark. Oo, that's a 2-0 SF, pero ang laki kagad ng kinita niya doon. Kasi dalawa yung Torre nakuha niya. Oo. That's a very, alam mo naman, pag Pinoy land, ang SF, kahit hindi si Jules, na-associated kay Jules, ganun talaga. SF ni Yamaguchi to. Pero anyway, ang lakas nila pushing prowess ng ng CNS. Ang lakas nila mambulas ng mga Torre dito, and the snowball properties of their heroes is actually playing its part right now. Ang kagandahan lang sa Arcanis is yung counter go nila. And after that, wala na. Katulad yan ngayon. I think ang pinaka-importante dito sa CNS, they need to get Yaj to play. Yung mga ganun, mga roar. Pero yung nagiging problema nila dito, parang too late na. Nagkapatayan na dito at Arcanis is still on the attack. Naku, delikado sila. Masyado malalim. Wala pang relocate so hindi pa makakaikot itong Arcanis. Pero still, ang ganda naman nakapag-make na si Yamaguchi. Kita nila, dalawa sabi nila, uy, may tao dyan. Raise, hindi tumama. Stun, hindi rin tumama. Pero may kidlat dito. Henrich din, as well. Very nice. Map awareness by Yamaguchi. Hitting. Boom, Bades! Naku, yun lang, bastos! Ang bastos ng battery assault! Battery assault is doing the damage. Pero ako, Arcanis might fall down here. Ang ganda ng control. Nakalimutan ng Arcanis na dapat in-FF nila yung SF. At yung Whist na walang ka-bodyguard, sinapak ni Yamaguchi. Isang sapak lang siya. Gusto rin kasi sana ng Arcanis na mahuli din si Yamaguchi. Ang problema nga lang, nung nag-burst na bigla tong si Raven at saka si 4G, medyo nakakatakot na rin talaga mag-hangout eh. Kaya nga, Yamaguchi makabit ang pag-free hit and was not able to die. Hindi pa oras ng Arcanis rock and roll. Masyado maraming magic yung pinapakita ng CNS dito, pero ito na nga. Napatayon na naman si Razor Ramon. Heinrich, ang pambansang ketchup gagawin toyo, inahabol siya dito ni Yaj. Huli ka balbon! Oy, lubog pa! Lubog pa, mga kaibigan, may sentry pa para sa kanya. Heinrich, ginawa na naman ketchup, Arsian, nako! Para kayo na, pero kinila na lang, patay agad, nako, Vincent na! Mga kaibigan, pero mukha mo napatay pa siya! May mech yan eh! Anong ginagawa ng Arcanis? Nahuli 3, pero yun lang may mech na! Yun lang, may mech na eh! My God! Arcanis! Hindi naman sa sinasabi kong huwag kayong lumaban dahil bugbog na kayo. Bakit pa kayo lumalaban? Hindi naman tong invasion ni Lapu-Lapu o ni Magellan. Grabe talaga mga Cebuano, no? Ano talaga eh? Rock and roll. Bakit ka rock and roll? Sa mga heroes na SF, na may mecha, tapos may ano pa? Ano sino yun? May Meko. May manga. Kompleto sila. Handa sila. May medalyon. May medalyon. At tingnan natin yung inangyaring pagbaba ng... Ayun ang pagbaho ng api. Yan talaga mga kaibigan. 7.5 kyaw in just how many minutes? Halos less than 4 minutes. Less than 4 minutes duration mga kaibigan. Biglang umakyat sa ekonomiya. Ito nga CNS, pero hindi pa naman talo dito. Sinasabi ko na sa inyo. Ang hirap talagang ang hirap maglaro ng Arcanis kapag wala silang level 6. Walang ulti, yung kailangan may ulti. Walang ulti sila. Saka pinipilit nila yung bounty hunter. Gawin yan. Walang ulti! Walang track oh! Jogging lang yan. Dapat nga. Lag pa. Diba? Talagang mahirap ang laro ngayon mga kaibigan. 4G dito, medyo nag-hangout ng konti. Pero yung pinakamasama doon, hindi dapat nila pinipilit. Walang pilitan daw muna dapat. Dapat dito medyo muna, safe muna. Level, get their levels first kasi kaya naman nila sumabay. Yung nangyari kanina, ang ganda nga nakahuli ng 3 pero anong follow-up mo doon, kangkong? Kaya nga, medyo nalibang din sila noon nakakuha sila ng maganda-gandang counter go dito, pero remember na hindi yun yung full roster ng CNS. It was just 2 heroes. So kasi The Future sumama na. Yan ang masama ngayon. Anytime makakita niya si Whis, talagang i-roll niya sa face. Sa mukha. Katulad niyan. Yach Dota. Pwede makita si Batusay, kumidlat, nakita nila, sabi na, may tao doon. Wild access would be used. Wala silang detection dito. Not even, wow! Walang okay, meron silang sentry, pero not even a dust. Dust would be a better, check. Versus, paring Batusay, na talaga nga naman paikot-ikot. Kailangan nila mabawasan yung MS ni Bounty Hunter. Pero takot yung item nito mo, Arcane Boots, Lon. Magician.
yung support. Oo, sabagay, support Matusa ito. Pero kahit na, di ba, mas maganda siguro kung kumuha na lang muna siya ng medalyon kaysa naman kumuha siya ng arcane boots. Sino naman ang kailang bibigyan niya ng mana dito? Sabihin natin sige si Bristleback. Pero it would have been better kung nakapag-medalyon siya para medyo easy kill. Yung kahit isa man lang, oo, makapag-focus fire sila. Nakameka na si Razor Ramon, pero Oo. kulang pa rin yung firepower nila eh. Para sumabay sa sa explosiveness ng CNS. Parang yung CNS parang ang dami nilang magic kasi sa simula eh. Oo, yun yung yan. wawasak sa Arcanis. So this draft from CNS is still reminiscent of the previous patch. Pero nagkaroon ng update sa patch. Pero still, kumbaga parang ginawa lang nila almost the same as yung Summit 3 meta plus SF. So kasi nga sabi ko nga sa Elon, 'di ba, na wala nang kasi ang uso aggressive. Oo, very aggressive, support. yes. Ibig sabihin, anytime na may support ka na pa-depensa, parang hirap. So, At better na yung mga supports ngayon. May mga tinatapong skill o disable. Yun yung uso eh. Nung unang panahon, Lon, medyo medyo parang solo roaming ang mga support. Pero ngayon, they're relying on burst. Kaya nga nawala na sa mapa, mostly nawala sa mapa yung mga halimbawa, si Witch Doctor ata hindi na masyadong ginagamit. Pero still, strong support. Ang kagandahan na lang kasi ngayon talaga, mas maganda pag handang-handa ka sa mid-game. So, ito, Leshrac talaga. Yan, mga, sino po ba? SD, maraming nakakong aggressive. Di natin sinasabing yung Witch Doctor mahinang support. Pero, kasi pa-depensa yung niya eh. Pa-depensa yung sustain kasi siya. Yung stun niya, gano'n. Pero maliban pag may Maledict. Pero would you choose Maledict over Voodoo Restoration, which is very good. Lion, hindi pa yun nawawala sa sa sirkulasyon, as well as Vengeful Spirit. Pero that's already a given. Talaga namang sabi ko nga dati, top 3 supports ko yan eh. Si Leon Guerrero, si Benj, at saka si Earthshaker. Yan yung mga supports na di naluluma. Pero ito na, high ground na kagad Asan na yung BB? Naku po, wala. Nag-isip BB, naging pa Bebe eh. Naku, ano ba yun? Wala lang, kakasama niya. Oy! May Vanguard, ako si Vanguardino. Pero wala. Mali yun, napakabilis mabasag ng torrent ni Babel. Hindi man lang tinangke ng BB yung damage. Ang bilis kasi nagka-item din ni Yaj Dotto kasi nakapag-safe lane nga siya dito. Yes, it was an easy lane for play hard, pero doesn't really matter kasi ang gusto lang naman ni Yaj Dotto, hindi yung kills. How can Arcanis survive the early game onslaught? Eh, ina mo, inaakit na lang sila. Oy, hookshot made mga Oy, grabe, dalawa na huli. Dito. Roar! Nakasigaw ba? Oh, nakasigaw pa nga mga kaibigan dito. What's up mga kaibigan? Heinrich tumatakbo dito. Heinrich, umarap pa siya, umarap dun. Walang pakialam tong si Yamaguchi. Sabi niya may mech ako, may BKB ako. After everything else, wala na kang ibabato. What a lousy play coming in by Arcanis. Dapat hintay muna nila maluto yung BB, tsaka sila pumasok. Medyo never ka dat mag-i-initiate kung under level yung items nyo. O katulad yun, remove from play itong si Heinrich mga kaibigan. Pinabulit niya, sabi niya, oy game, tara patayin na natin. Buyback pa mga kaibigan. Napakasakit Kuya Eddie. Sawi na mga kaibigan. Si Lapu-Lapu ginawang si Lapu-Lapu ginawang kangkong. Kangkong, mga kaibigan, naging labanos. Ito, napupush dito. CNS. Anong gagawin ng Arcanis? Napakasolid ng plays ng CNS na yun. Nabate. Grabe. Sino yung namatay doon nag-buyback? Si Raven. Oh, napatay siya ni Razor. Double kill para kay Playhard dito. Pero doesn't really matter. At ito na, naku po, Yamaguchi, nagmamalakas. Maabante, Playhard. Mga kaibigan, wala siyang damage dito. Plus 33 lang, kalungkutan. Raven is back. Oh, ito. Magnagliluto. Ni Sydney walang hookshot ha. Ito 2 seconds, 1 second to go. Hookshot ba siya? Wag! Pagka mag-hookshot ako po, kang papakamatay, Jer! Yun, very napakahirap. Ang ganda ng galawan dito. Net worth of CNS is controlling literally. Apat na yung nasa top of the food chain. That's very good. Very bad. Very bad pala sa kalaban. Situation for Arcanis. Apat sa kaya nga. Kabilang team nasa taas. And take note, at 19 minutes in Lon, Bloodstone, Boots of Travel, what? All my what, diba? Yach Dota, nakapag-book 3 ng mga kaibigan, nagbabasa na siya ng Order of the Phoenix. Ito namang Yamaguchi, BKB Mech. At 20 minutes in, diba? Look at how people should utilize the metas ngayon. Kasi yung efficiency ng CNS is very effective. Number 1, if they kill, they push. So that's very common scenario na hindi pinapakawalan. Especially the composition of CNS. It's very hard kung matalo kayo near the tower because kaya nilang mangratrat ng tore dahil sa may diabolic addict may addict, may board, may alaga, lahat lahat sila may mga alipores. So every time na napapa-defend yung Arcanis, if hindi ma-utilize yung kapangyarihan ni Razor Ramon at ni BB, ni Pabebe. Ni Pabebe. GG sila dyan. Kasi mabilis lang mabasagan ng torre yung Arcanis. Wala silang pan-defense
Ang hirap din para sa Arcanis ngayon kasi they rely too much on levels at saka yung control ng mid-game. Saka ang problema dyan, yung clockwork, even though nakaka-hook siya, wala naman walang follow-up, yun na yun. Kaya nga, sobrang mid-game reliant nila na kailangan nila at least ng mga core items sa kanilang mga heroes before they can engage. Ngayon ang problema, nasa kung tingnan mo, CNS is already up and running with a BKB at 21 minutes in. Look at the difference mga kaibigan sa gold. Wow! 7.5k still hanging on that advantage for how many minutes na? Almost 10 minutes. And the bare fact na wala pang Torre, almost wala pang Torre ang Arcanis, just one tower at the top lane, speaks well on how CNS controls the map. Kumbaga, kontroladong breezy. Breezy boys. At Arcanis ito was actually having a simple game plan on themselves na pagdating ng mid game, meron ng trap, they would kill them with trap. Pero hindi na magawa the biggest mistake na nangyari sa Arcanis, yung early game nila masyado sila pumlash. Sobrang lousy nga yung tignan. Pero anyway, naisini dito, baka may magawa. Naku nila! Double stun! Stone Cold stun na sa dalawa! Oh my goodness. Yun ang, walang setup eh. That was a total disaster. Indeed. Kaya nga eh. Naintindihan ko naman yung lineup ng Arcanis. Pero tandaan mo, nung nakikipagdigmaan sila, level 5 lang yung Wisp. Level 5 lang rin si Gonder. Si Bounty Hunter. So, nangyari, sila yung ginawang bounty. Sila yung hinant for bounty. And yes, sabi ko nga kanina, maganda yung galawan ng Arcanis ito yung anticipation place nila. Pero isang beses lang yun, di ba? Hindi ganun ng Dota, mga kaibigan, na one time, big time play. Kaya lang, ang Conquernits, mga repa, napakasakit Kuya Eddie, talagang... So, parang ngayon na sinasabi ng CNS, welcome to 6.84C. Ganito ang meta ngayon. At saka, actually, hindi lang rin sa meta eh. Kumbaga, yung play na rin nila, ng execution nila. Hindi nagamit yung Wisp kahit kailan eh. Yung relocate, yung kapangyarihan ng relocate +1. Hindi nagamit, plus meron pa silang Gondar. Yun ang sinasabi ko, pag i-support mo medyo alanganin eh. Kung naman, anong ba binabato ni Gondar na pwede matapat sa SD, Shuriken, yun na yun. Shuriken. Ninja. Ano ba yun? Wala lang. At saka, alam mo, ngayon ko na realize, Lon, sobrang importante pala na nakaw ng CNS yung stacks dito. That could have been an easy level 6 for Wisp, di ba? Tapos medyo hindi, kung Batusay, Wisp, at saka si BB, easy level 6 yun eh. Hindi, pero... Iba for all of them, pero alam mo na ang SF yun eh, dapat sinecure mo na rin. Kaya that secure na rin pag may time eh. At ngayon mga Arcanis is paying the price of that lousy early game. Very lousy early game indeed. Kasi kita mo, hirap na, hindi sila maka-adjust. Hindi sa what we see is what we say lang yun. Yun nga, di ba? At ayan na naman tayo kasi ito naman yung taga Maynila laban sa mga taga Cebu. Hindi, talagang nagkamali talaga yung Arcanis dito and they're paying the price. Sa ganyan line hirap sumabayin yan Pero alam mo, silver lining is yung Arcanis, kilala ko itong nagka-comeback eh. Tingnan natin nga lang kung sa meta ngayon kaya nila. Para mahirap yan. Tingnan natin. Nakadalawa na ako ni mga pero ni Ron, siya tapos ka agad. Wala na. Sabi niya, hookshot ka, abangan ka namin, Yaj Dota, easy roar, patay ka agad. Si Nay Sydney, and that's supposed to be a tanky initiator. Burado ka agad sa mapa player trying to do something, you're killing Heart. Patay si Sonny. Heart also goes down kasi syempre, that's a bait coming in Yamaguchi has the Aegis and Conquernits. Kaya nga, it doesn't really matter if you get a good initiation eh. Sa CNS, remember, they have the sustain, they have mech, they have BKB, tas anticipation please lang may lubog. So kahit anong mangyari, dito, CNS is one step ahead. Yamaguchi is godlike already. 9-0-10, mga kaibigan. Ang SF na Yamaguchi dito, mala SF daw ni Jules. Pero hindi. Yamaguchi, there's a 4G TP. Bastos! But that's a GG call already. 24 minutes in the game. Wow. Grabe. Ilang minute lang yun? 24 minutes. Grabe! Yan ang meta ngayon, mga tropa peeps. Looking at the meta right now.